Detalye sa pagkaso ni Archie Alemania laban kay Rita Daniela sa kanyang counter affidavit. May halos 2 buwan nang binabantayan ang tungkol sa isinampang kaso ng aktres na si Rita Daniela sa kapwa nito aktor at co-star sa seryeng Widow's War na si Archie Alemania. Ang panig pa lang na naririnig ay kay Rita. At kahit may ilang linggo nang tumatakbo ang araw matapos na mag-file ng acts of lasciviousness case, walang narinig na pahayag mula sa kampo ni Archie na natiling tikom ang bibig nito maging ng kanyang legal counsel. Pero kahit tahimik si Archie, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga publiko na may asawang tao ang aktor at ikinasal siya sa TV host at aktres na si G. Canlas noong 2018. Minsan ding nadawit ang pangalan niya sa issue ni Rita at Archie noon. Kaya naman bilang isang misis, hindi natiis ni G ang magsalita at tila magpahaging sa isyong kinasasangkutan ng mister. Ilang linggo matapos isampa ang kaso, nabasa ng mga netizens ang isang post sa kanyang social media. Ayon sa quote na ipinost niya, "The truth doesn't need defending. It speaks for itself." Ang naging caption naman niya dito ay, "All will be answered in due time." At ang in due time na sinasabi ni G ay nangyari na nga matapos na maibalita ang pagsusumite ng kampo ni Archie ng counter affidavit para sa kasong inihain ng legal counsels ni Rita Daniela laban sa kanya. Noong December 10, 2024 nangyari ang pagpunta ni Archie at kanyang abogado na si Attorney Amir Muksan sa Bacoor Hall of Justice sa Cavite para sa pagpapasa ng mga dokumento nila na sasagot sa ibinibintang na kaso laban sa aktor. Ito rin ay bahagi ng ongoing preliminary investigation ng reklamo. Pero nang hingi ng panig ni Archie at ng legal counsel nito, tumanggi silang magsalita at magbigay ng kahit na anong pahayag. Sinabi lamang ng prosecutor na ang counter affidavit na isinumite ay pinasisinungalingan ang lahat ng naging alegasyon na binitiwan ni Rita kay Archie. Present naman noong araw na iyon ang legal counsel ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduque. At sinabing hanggat kaya nila ay sinisigurado nilang hindi magtatagpo ang landas ni na Archie at ng kanyang kliyente. Ayon din sa kanya ay hindi pa maayos si Rita ngayon dahil sa nangyari because of the trauma that the victims of these crimes, well of course alleged victims of these crimes, is undergoing psychologically. So as her counsel, I have to protect her mental health. The counsel of Archie is amenable to that. Nakatakda namang isumite ni Rita ang kanyang tugon sa counter affidavit ni Archie sa December 17. Kung babalikan naman ang simula ng pagsasampa niya ng kaso, sinabi ni Rita na may ilang mga vulgar statements ang sinabi sa kanya ni Archie habang nasa isang Thanksgiving party sila noong September 9, 2024. Ayon sa pahayag ni Attorney Maggie, doon pa lang na-o-offend na si Rita. She felt uncomfortable already, but she did not confront Archie during that time. Kasi ang dating sa kanya baka he did not mean it. Nalasing lang and nagbibiro lang. Subalit hindi pa pala doon magwawakas ang pagkakaroon ng ibang pakiramdam ni Rita sa ipinakitang pagtrato sa kanya ni Archie. Sa kanyang pag-uwi sakay sa kotse ni Archie na inakala lang niyang friendly ride, ay hindi rin ito naging komportable nang simulan siyang gawa ng di kanais-nais ng itinuring na kaibigan. Di naman nagtagal ay nakareceive siya ng text message mula kay Archie na humihingi ng paumanhin sa mga nagawa niya. Idinahilan din ito na siya ay nakainom kaya nagawa ang mga bagay na hindi dapat naranasan ni Rita. Samantala, hindi naman akalain ni Archie na mahaharap pala siya sa isang malaking issue. October 30 nang magsampa ng reklamo si Rita laban sa kanya. Pero 3 araw bago ito mangyari, ay masaya pang ipinagdiwang ni na Archie at G ang kanilang 6th wedding anniversary. Makikita ang saya nilang pamilya kasama ang anak na si Caleb. Base rin sa post ni Archie, tuwang-tuwa ito nang makatanggap ng 3 sapatos mula kay G at sinabing mas lalo niyang minahal ang asawa dahil pinakilig daw siya nito. Ipinakita rin nila ang kanilang dinner date sa bahay dahil hindi natuloy ang spa getaway nila dahil sa bagyo. Kung babalikan din ang mga postings ni Archie sa social media, September 9, isang araw matapos ang kanilang party, ay nakita pa ang pag-post niya ng ilang litrato kasama ang ibang mga co-stars sa serye. Hindi naman makikita si Rita dito dahil balitang late na ito nakarating sa bahay ni Bea. Sumunod naman ang post niya ng litrato kasama ang ilang mga kaibigan habang nasa isang dinner. Mahigit 1 linggo naman after ng party, ay nakitang balik taping si Archie at nag-post ito ng video kasama ang mga co-stars na sina Benj Alves at Rafael Rosel. Makalipas naman ang ilang linggo ng pagsasampa ng kaso ni Rita,
Siya ay nakapanayam at nakamusta ng ilang mga reporters. Sinabi ng aktres na kinakaya niya ang lahat ng mga nangyari at pinipilit niyang maging maayos. Ito ay ginagawa niya para sa kanyang anak na si Uno. Ani Rita, I have to be okay. I have no choice because syempre there's a person who's depending on me. If bibigay ako, mas kawawa si Uno, mas kawawa yung anak ko. Inamin din niya na minsan ay hindi niya nakakayanan at bumibigay na lang din. There are days na hindi ko napipigilan. Bumibigay ako bilang tao. Nagsimula na rin siyang sumailalim sa counseling at therapy upang tulungan ang kanyang sarili na mag-move forward at maging matatag. Ngunit hindi raw niya makakalimutan ang mga nangyari sa kanya. Nagpasalamat naman si Rita sa ilang mga kababaihan na nagpakita ng suporta sa kanya at pinuri siya sa katapangang kanyang ipinakita. Aniya, they've been telling me personally na, "Hey, I like what you did. You're so brave. I hope I can be like that for myself before. It took me a while talaga to do this. Kung ano man yung ginawa ko kasi talagang maliban sa pagdadasal, kailangan din yung talagang pagnilay-nilayan mo lahat syempre." Isa rin sa mga artistang nakisimpatya sa pinagdadaanan ni Rita ay ang aktres na si Claudine Barreto. Nag-post ito ng screenshot ng video call nila ni Rita. Nilinaw naman ni Claudine na hindi siya nakikisawsaw sa issue. Nakasuporta siya sa kapwa aktres dahil isa itong true-blooded Claudinian. Isa pa, nakaranas din daw siya ng parehong pang-aabuso. Hinamon din niya ang nagkasala na siya ay harapin. Sinabi rin niya na humingi na ito ng tawad bago pa maging huli ang lahat. Dahil sa isyong kinasangkutan ni Archie, nabalita na minabuti ng production ng Widow's War na alisin na lamang ang karakter ng aktor sa serye. Nanggaling mismo sa isang GMA source ang impormasyong ito, isang araw lamang matapos na masampahan ng reklamo ang aktor. Wala na ring masyadong proyekto si Archie sa GMA kung saan siya nakakontrata ngayon. Duda rin ng ilan na baka ma-hold ang mga nakalaang projects na ibibigay sa kanya dahil sa issue. Pinag-usapan naman noon ang co-star nila at isa sa mga bida sa serye na si Bea Alonzo na siya ring nag-ayos ng Thanksgiving party nila. Kung siya ba ay nakaramdam ng pagsisisi dahil sa nangyari. Ang ilang mga netizens naman ay nagsabing huwag ituro ang sisi kay Bea dahil lahat ng umattend ng party ay pawang nakainom din. Ani ng isang fan, if someone's intentions are wrong, they'll act inappropriately regardless. Don't point fingers at Bea. Matatandaan na isa si Bea sa mga naunang pumuna at sumita sa naging komento ni Archie kay Rita sa party. Pumalag din ang isang fan at nagsabing, "One person crossed the line. Blaming Bea isn't fair." Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Just send your comments below.